Ang Department of Information and Communications Technology patuloy na nakamonitor sa mga reklamo ukol po yan sa overpricing ng gasolina. Ang publiko maaari naman pong magsumbong online. Kumuha po tayo ng karagdagang report dyan mula kay Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology na sila patuloy nakatutok sa mga reklamong natatanggap ukol sa mga abusadong gasolinahan. Ayon kay Secretary Henry Ruel Aguda, mayroon na katalagang section sa inilunsad na e-gov application ng pamahalaan kung saan sila nakabantay sa mga hinaing ng publiko. Makikita o mababasa niya rito ang bantay ng mga gasolinahan kung saan pwede magsumbong ang mga nais magreklamo. Ibig sabihin, maaaring dumulog isang individual online sakaling makaranas o makatuklas na mapang-abusong gasolinahan. Bukod pa rito, ibinagay pa ng kalihim na mayroong alternatibo paraan upang magsumbong sa pamahalaan. Ang publikuhan niya ay maaari ding dumulog sa hotline 1326 website ng Department of Information and Communications Technology. Ayon ni Secretary Aguda, na picturean ang makitang presyo sa gasolinahan na nais ireklamo at isend sa nabanggit na website. Ating pakinggan si Secretary Henry Ruel Aguda. How about po sa, with regards po sa current crisis po ngayon on fuel, kumusta naman po yung monitoring natin, sir, sa mga complaints na natatanggap natin about overpricing or hoarding? May natatanggap po ba tayo, sir? Kung meron po, ilan po? Actually, doon sa e-gov app, nandun yun. Pag pumunta ka sa e-gov app, meron kang bantay ng mga gasolinahan. Okay. Kung halimbawa, ayaw mo naman sa e-gov app, for some reason, nasa computer ka or somewhere, pwede rin sa 1326 at dict.gov.ph. Suggestion ko, doon sa 1326.gov.ph, kunan nyo ng picture yung yung gasolinahan. Kunan nyo ng picture yung price. Padala nyo sa 1326 at dict.gov.ph. That is our common action center for everything. Yung AI tested na yan. Sasabihin ni AI, eto fuel issue, eto fake news issue, eto signal issue, na ano na ni AI yan. But it's in the e-gov app also. Pag pumunta ka sa e-gov app, you can report an abusive fuel station, gas station. Aminado naman ang naturang kalihim na sa kasalukuyan, hindi pa nila nakokolekta ang kabuang bilang ng mga natanggap na reklamo ukol sa partikular na issue. Ano yan? Hindi pa ganoong kalaki o kadami ang mga ito kung kaya't hindi ganoon nasa pinakamataas na mga prioridad sa isang nasagawang monitoring niya. Ngayon pamana, kanyang pagtitiyak na kanila pa rin itong tutugunan at hindi babaliwalayin ang mga sumbong na idinulog sa tanggapan. Bukod dito, tinutukan nila ang ugnayan pagproseso sa pamamahagi ng ayuda para sa mga driver apektado ng krisis sa gasolina. Ating pakinggan muli ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology na si Secretary Henry Ruel Aguda. May numbers po tayo kung ilan na yung na-respond po natin ng complaints, sir? Ikaw. Siguro balikan namin kayo. Hindi, ang trinatrack kasi namin ngayon yung yung paayuda muna eh. But that's something that we will get to this week para masigurado. So far hindi naman ganun karami. Usually we solve problem by prioritizing eh. So pagka hindi nagbabubble up ng mataas, but we'll attend to it. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang kinakarap na krisis sa gasolina o produktong petrolyo sa bansa. Kasabay ito sa digmaan o gulo sa gitna silangan sa pagitan ng mga bansa ng epekto'y abot at ramdam maging sa Pilipinas. Nagulat live mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.